So hindi na po mapatagal. Lalo po, excited na po tayo at i-dig ko na po, i-share ko na po sa inyo yung message series po natin. Pinamagandang po natin itong Elevate, alright? Elevate, okay? Maganda po itong message series na ito kasi po, ito pong Elevate is actually not just an ordinary word, okay? Hindi po ito, usually pag napakamayin natin Elevate, nilalagay natin isang position. Titingnan po natin yung kalalagayan o estado ng buhay. Pag sinabi yung Elevate, improve. Pag sinabi yung Elevate, you put yourself on a higher ground o higher perspective. Pero if you will be looking at the word of, at the messages na Elevate na ito, bigyan ko lang po ng konting pananaw. Actually, binato ko na kayo sa intro vid natin. Pero gusto ko lang sabihin po na sa atin na yung salita pong Elevate, ito po ay calling ng Panginoon. This is God's calling to His people. Elevate is a calling of the Lord to the follower of Christ. Sa ating po mga mananampalataya, sa ating kung tinanggap po natin ang Panginoon bilang sarili nating tagapagligtas, ito po ay panawagan po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Panawagan po saan? This is a calling of the Lord for us to rise up above the earthly limitations. Okay? Gusto ng Panginoon, mas tumaas tayo. Ibig sabihin ay, alagpasan natin yung limitasyon ng mundong ito. Not only for us to rise up above earthly limitations, but also for us to have to develop our faith in the Lord, to elevate our faith. Marami sa atin, our faith in the Lord are shallow. Ano ito ibig sabihin ng shallow? Kumbaga bahaw. Ibig sabihin, hindi ba malalim o hindi puno. Di ba? Gusto po ng Panginoon, mas tumibay, mas mapuno tayo ng pananampalataya sa Panginoon, mas tumagal po yung pananampalataya sa atin sa Panginoon. At lalo tigit, ang gusto ng Panginoon sa calling for us to elevate is for us to live yung undistracted living by lifting our tatlong bagay, perspective, lifting our priorities, and our purpose in life. At para makita po natin to elevate, just to make, I'm getting ahead of the preaching, for us to really have to elevate our faith in the Lord, kailangan po natin ma-align yung puso po natin, yung ating pananaw, yung ating perspektibo, at yung ating purpose sa buhay na ito ay napay-align po natin sa Panginoon, sa kalooban ng Panginoon sa atin. This theme or this message series ay hindi lamang po panawagan ng Panginoon or a call from the Lord or a calling from the Lord. This message series will actually challenge us to do three things. Tatlong bagay ang gusto ko ng message series na ito. Una, for us to grow spiritually. Lumago tayo sa mga spiritual na pananampalataya natin. Hindi lamang for us to grow spiritually, but also to think biblically. Okay? At pangalawa po yan. At pangatlo po is for us to live intentionally. Tatlong bagay po yun. Nahamon ng message series na ito ng Panginoon na binigay po sa atin. This is a call of the Lord sa bawat isa to elevate our perspective, our priorities, and our purpose in life by aligning everything to the Lord's will sa buhay po natin. At ang panalangin po natin bago matapos ang message series nito, ang challenge nito, lumago tayo sa pananampalataya, grow spiritually, think biblically, and to live intentionally. Okay? Paano po natin gagawin yan? Ang gawin po natin, ako po maghihiling po ako sa inyo. Once we approach this message series, pwede po bang gawin po natin ay ganito? I-allow natin ang Panginoon na kumilos po sa buhay po natin. I-allow po natin ang salita po ng Panginoon ay hindi lamang po natin mapakinggan sa likuran po ng pulpitong ito o sa apat na corner ng church na ito. Kung hindi po ang gawin po natin, isa puso po natin, namnamin po natin yung bawat prinsipyo, yung bawat talata, yung bawat verses na binibigay ng Panginoon sa atin para sa ikatatatag ng pananampalataya natin, para sa pag-iisip natin pang-biblikal, at para mabuhay tayo ng intentional according to the will of the Lord. Para mangyari po sa atin, instead of staying on our status in life, instead of staying on our spiritual status yung oras na ito, maintindihan natin that the Lord's plan is not for us to survive alone. But the Lord's plan for us is, apart from survival, is significance. Gusto ng Panginoon maintindihan natin na hindi ka ginawa ng Panginoon for survival purposes only. Ginawa po tayo ng Panginoon for significance. Ibig sabihin, may kahalagahan po tayo.
Hindi po tayo, ang gusto po ng Panginoon na yung ginagawa po natin sa araw-araw sa buhay po natin, hindi po maging ritual o hindi po ito maging routine lamang. Kung hindi yung ginagawa natin will be everyday renewal. Di ba may pagbabago, meron tayong nakikita improvement. At lalo tigit, ang pinakamaganda ay instead of our faith being on the ground level, yung pag nakikita lang natin, kung hindi makita po natin yung buhay natin should be Christ-centered living. Okay? Ngayon po, sa mundong ginagawa po natin, we are living in a world that constantly puts us downward. Itong mundo pong ginagalawan natin, aminin po natin sa hindi, sa mga nakakasalamuhan nating tao, sa mga sitwasyon ng buhay po natin, it always puts us downward. Marami po mga pagkakataon na di-discourage tayo, marami po mga pagkakataon na natatakot tayo, marami po mga pagkakataon feeling natin, nasa survival mode lang po tayo. Diba? Itong mundo pong ito, even yung earthly thinking natin, diba? Nakabase sa kung ginagalawan sa mundo ito. Social media would dictate our success. Diba? Lalo na yun, puro masyadong rampant ang social media. I don't have any problem with social media, pero ngayon ang nangyayari po, the basis of success is based on social media. Kapag ka maraming likes, kapag ka maraming income from social media, we felt like that's the key to success. Okay? Culture defines happiness. Diba? Piling natin yung kultura, yung ginagalawan natin, yung nagpapasaya sa atin. Kapag ka nakuha mo to, magiging masaya ka. Diba? Pressure defines our purpose. Diba? Yun ang nagdidikta po sa atin. But God calls His followers. Tayo po mga anak ng Diyos. We are called by the Lord to level up. We are called by the Lord to elevate our faith. Okay? Kaya po ngayon sa dali pong ito, if you have your Bibles with you, I would like you to open your Bibles with me in the book of Isaiah. Dalawa pong passage, okay, babasahin po natin ngayong umagang ito, Isaiah chapter 55 verse 9, at saka po yung pong Colossians chapter 3 verse 2. Nandiyan po sa screen po natin, so may I request everybody to please rise as we give reverence to the reading of God's Word. Okay, babasahin ko po ito ng marahan at sundan niyo po sa inyong mga mata. At ang gusto ko po sana gawin po natin habang binabasa po natin yung scripture na ito, bigyan na po natin pagbubukas ng isip natin ng pangunawa sa kung ano sinasabi at anong sasabihin ng Panginoon ngayong umagang ito. Amen? Are you ready? Basahin ko po. Isaiah chapter 55 verse 9. Ito pong sinabi, "For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Let's jump to Colossians. Colossians chapter 3 verse 2. "Set your affection on things above, not on things of or on the earth." May the Lord be blessed upon the reading of His Word. So madali po tayong manalangin. Panginoon namin dakilang Diyos, maraming po salamat sa napakagandang umagang ito na kaloob niyo po Panginoon sa amin. Salamat po sa magandang panahon. Salamat po Panginoon sa magdamag na kapahingahan Panginoon na ipinagkaloob mo sa amin at binangon mo kami ng maaga na excited, may katuwaan, kagalakan Panginoon sa aming puso sa pananambahan Panginoon sa iyo. Ang tunay Panginoon, alam namin na pagpapalang kaloob mo Panginoon ay hindi lamang mula sa iyo anak, kundi sa salita na nanggaling po Panginoon sa iyo. Panginoon, pakapunuin niyo nga po Panginoon kami ng aral, pakapunuin niyo nga po Panginoon ang mga prinsipyo na nanggagaling po sa inyo, na patuloy na magpapatibay at mag-elevate ng aming pananampalataya po Panginoon sa iyo. Lord God, itago niyo po ako sa inyong likuran, samahan niyo po Panginoon kami sa pag-aaral ng inyong salita. Kayo ang maluwalhati sa pag-aaral sa salita ng bagong ito sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Alright, Pastor, paano po tayo magsiyo po? Isaiah chapter 5 or 55 verse 9 is a reminder. Ito po ay paalaala po ng Panginoon. Ano po ito? Paalaala ng Panginoon ito that God's ways and thoughts are higher than our thoughts. Okay? Kailangan po makilatag po ng malinaw na malinaw muna sa atin to para maintindihan po natin itong message series ito mula sa buwan na ito ng Pebrero. Okay? Maintindihan po natin na tayo po ay pinapaalaala ng Panginoon na ang pag-iisip ng Panginoon is far greater than ours. Yung perspective ng Panginoon is far greater than ours. Yung pamaraan ng Panginoon is far greater than ours. Okay? Because He knows everything. The good thing po dito, the best thing that we will ever experience, na ini-experience po natin ngayon, is that we have a living God. Meron po tayong buhay na Diyos. At yung buhay po na Diyos na ating pong sinasamba,
yung pong buhay na Diyos sa ating pinananampalatayanan, alam po niya ang lahat ng bagay. Ito po madalas ko pong sinasabi ito. Kung titingnan po natin ang mundo, napakarami pong tao ng mundo, hindi ko ba? Hindi ko alam kung billion or trillion sa tao sa buong mundo. Pero ang maganda po dito, God is all-knowing. Alam po ng Panginoon lahat ng himay-himay o lahat ng detalye sa buhay natin. Magmula nung hindi pa tayo pinanganak hanggang sa future po natin, alam po ng Panginoon. That's the very main reason why the book of Isaiah is a reminder from God that His thoughts are higher than our thoughts. Kasi po araw-araw po yan ang buhay po natin, nakalatag po sa harapan ng Panginoon ang master plan ng buhay po natin. Alam po niya ang detalye. Sa bawat desisyon na gagawin natin, alam po ng Panginoon kung papapalain ka, papapabuti ka ba o mapapahama ka. Alam po ng Panginoon yun. So, it is a reminder from the Lord, ang book of Isaiah, na mas makapangyarihan ng Panginoon ang pamamaraan, ang pag-iisip ng Panginoon is always higher than ours. Okay? Our thoughts will never ever be higher than the Lord's thoughts. Our ways will never ever be higher than the Lord's ways. Okay? Yung Colossians naman po, kung ang Isaiah ay reminder, paalaala po na mas mataas ang kaalaman ng Panginoon, mas mataas ang pamamaraan ng Panginoon, ang Colossians naman po, ito po naman ay pinag-uutos ng Panginoon. This is a command from the Lord to fix our eyes on Jesus. Okay? To fix our mind on things above, not on things of the earth. Ang gusto po ng Panginoon, anak, inuutosan tayo ng Panginoon na huwag tayo mag-dwell doon sa kung ino-offer ng mundong ito. Kung hindi mag-dwell tayo doon po sa gusto ng Panginoon sa buhay po natin. Okay? Kaya ang pinakadulo po itong message series na ito, this is a call. This is an invitation from the Lord not to escape this world. Hindi po para takasan itong mundong ito, but to live in it with higher view and a higher priority and a higher purpose in life. And that call is for us to elevate. Okay? Ay tatlong bagay lang po ang gusto ko pong ibahagi dito. But before I do that, meron daw po isang tourist. Sino po dito nakasubok na kayo mag-mountain climb? Mag-mountain climbing? Yan. Nakakit na kayo ng ng mga Mount Pulag. Sa Pilipinas, Mount Pulag, di ba? Meron tayong isang mission sa Benguet eh. Pasok nyo what's the name of that? Yung kay Pastor Elmer. Dumolpos, okay? Many times I've been invited to go there, but unfortunately, I can't, hindi ko po talaga kaya during that time. Ngayon, mas maganda na kasi pwede nang umakit kahit sasakyan po doon. Meron daw pong isang mountain climber, okay? Isang turista. Pinakit po siya sa isang bundok na mataas. No? Pag nakakita po ako ng ganito mga bundokan sa picture, natutuwa po ako eh. Ang uso po ngayon yun eh, di ba? Ang pinakamalapit po sa amin, sa lugar po namin sa Pasig, is Sanay. Okay? So may mga kaibigan po kami, may mga pastor din po tayo, asawa ng pastor, mga manggagawa, na mga taga doon. Probinsya din po namin, bandang Laguna. So dinadaanan po namin ng Tanay. May nagpo-post. Ang pinopost sa Tanay ay mayroong sea of clouds. Ano yun? Yung pag umakit ka ng bundok, makikita mo sa ibabaw may sea of clouds. Tapos ang sarap. Perfect view. Diba? Ang sarap kumuha ng picture. Picture perfect. 360. Sabi ng mga young people, Instagrammable. Tuwa po ako sa mga nakikita ko mga ganun. Kasi I will be reminded, or you will be reminded how beautiful the creation of the Lord is. Diba? In the distractions of this world, in the noisiness of this world, makikita po natin pag nandun ka, parang feeling mo ang payapa, tahimik, makikita mo kung gano'ng maganda ang creation ng Panginoon. Ito po mountain climber na ito ay one early morning, akit sila. Usually pag maaga, okay, naandyan ang ulap o naandyan ang fog. Okay? Halfway ng kanilang pag-journey, okay, kasama ng mga iba pang mga turista, yung pong path na dinadaanan nila, yung ruta na dinadaanan po nila, ay napuno po ng ulap. Napuno ng fog yung paligid. Punong-puno to the point na zero visibility. Hindi na po nila makita yung daanan. So ang sabi po ng ibang hikers, hindi natin makita yung dadaanan natin, delikado. Delikado na to. Kasi hindi mo alam kung yung kabilang side, bangin eh. Yung kabilang side, bangin. Pero sabi po nung pinaka-tourist guide nila, don't turn back. Diretso lang po tayo. Sabi nung iba,
Hindi, delikado. So, the others, kasamang turista nito, they turned their back, bumalik na sila, bumaba na sila sa mainland, kasi nga feeling nila, delikado. Pero siya, kasama yung tourist guide, sinunod niya yung payo ng tourist guide. Dumiretso lang sila, paunti-unti, dahan-dahan, with caution, nag-iingat, with the gabay, okay, with the guidance of the tourist guide, dahan-dahan nilang binagkas yung pumpa. Okay? Hanggang sa sila ay dumating sa dulo. Okay? Pagdating muna sa dulo, sa tuktok po doon, sabi nung turista, I thank the tourist guide for allowing me to continue and just told me to just keep on climbing. Bakit? Kasi po, pag reach po nila ng peak, nakita po nila the fog o yung ulap stayed below. Never naman po yung fog umangat kaya nga po fog yan Di ba? Nakita po niya yung fog stayed below at nalagpasan po nila yung fog. At pagtingin po niya, once no confusing and dangerous to other people, suddenly made a sense above every other things. Bakit? Kasi nakita po niya na pag tinuloy-tuloy niya yung trail, sa dulo ng trail, makikita niya yung beauty ng surroundings. Okay? The problem wasn't the path or the path. It is the perspective. Marami po sa atin, dumadaan po tayo sa pathway ng buhay natin at pakiwain po natin paulat. We are so blinded about the situation at tingin natin, gusto ko na mag-quit kasi hindi malinaw sa akin yung direksyon Hindi ko nakikita yung dadaanan ko. Hindi ko nakikita yung patutunguhan ko. Hindi ko alam kung saan ako aabot. Delikado. Kaya marami sa mga Kristiyano, marami po sa mga mananampalataya, tumatalikod na tayo. A lot of people quit. Ang dami pong sumusuko. Di ba? Nakakalungkot pong maisip na marami pong mga tao, maliban sa plano ng Panginoon sa buhay po natin, sumusuko at tumatalikod sa Panginoon. Sa mga mananampalataya or followers of Christ, we know Jeremiah chapter 29 verse 11. Diba sa atin, paborito po natin yan Diba? For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Alam natin yun Iba nga po gusto po natin yun But the Lord says, in the dark times, when times that you don't see and understand your situation, just keep on keeping on. Tuloy ka lang. Samba ka lang, maglingkod ka lang. Tuloy mo lang yung buhay mo. Bakit? Ang problema sa ating mga tao, ang tingin natin problema, yung dinadaanan. Lord, hindi ko maintindihan. Lord, hindi ko makita. The problem is not the path. The problem is the perspective. Kung ano yung pananaw. Many believers live discouraged. Marami sa atin nabubuhay tayo sa discouragement. Marami sa ating mananampalataya, marami mga tao, we live in confusion. Marami sa ating mga tao, we live in fear. Marami po tayong kinakatakot. Even yung mga bagay na hindi pa natin dapat isipin, iniisip na po natin, di ba? We are so fearful of so many things. Di ba? Not because God is unclear, but because they're trying to understand life from below instead of above. Paliwanag ko po ito. Marami po sa atin, kaya po tayo nagugulumihana, pinipilit po nating intindihin yung mga bagay, sitwasyon, at kung ano man pinagdadaan natin sa perspektibo po natin bilang tao. Not on the perspective of the Lord. Pastor po, pwede po ba natin gawin yun? Mahalaga po itong lesson at sa mananampalataya. Kasi po itong lesson na ito, hindi lang po ito patungkol po sa call ng Panginoon to elevate our faith. Hindi lang po pinag-uutos po ng Panginoon na ito tayo ay i-fix natin yung mata natin sa Panginoon. Magpatuloy lang. Ito po ay makakatulong sa atin because this would bring us encouragement in times of trouble sa buhay po natin. Kung feeling mo ikaw ay discouraged ngayon sa daling ito, tumago ka sa church na ito, umupo ka sa upuan kung saan ka nakaupo ngayon, discouraged ka. Andito ka ngayon sa daling ito, confused ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo. You are in the crossroad of your life, hindi mo alam kung kaliwa ka, kanan ka, o diretso ka. You don't know what to do. Diba? O may mga pagkakataon, hindi ka lang confused o ikaw natatakot ka. Lord, paano na bukas?
Paano gagawin ko? Lord, may pangangailangan ako. Paano yun? Lord, may babayaran ako. Paano yun? Lord, may karamdaman ako. Anong gagawin ko? Lord, nawalan ako ng trabaho. Paano kong gagawin ko? Lord, may problema ng pamilya ko. Ano kong gagawin ko? We live in fear. Di ba? Pero gusto po ng Panginoon, maintindihan po natin to see, for us to be encouraged, not to look our situation on ground level, but on God's perspective. That is how we are to elevate. Kung mapapansin niyo po, kanina po, lahat ng video dun sa message series na in-teaser po natin, okay? Lahat po ng ginamit kong video po doon ay puro drone shots. Puro drone shots. Bakit po? Kasi po, iba ang perspektibo kapag pag ganito at saka po sa ibabaw. Kunyari po, no? Ang kagandahan nasa second floor tayo, di ba? Kapag ka muna sa second floor ka dyan, pag nakatayo po kami dyan, nila Pastor BJ, Pastor Christian, and people, nagkukwentuhan kami dyan, minsan po napapaganon ako, kasi nakikita ko parang, mabubungko yung batang yun. Hindi siya tumitingin, tumatawid. Tama? Kasi po nakikita mo from above. Tama mo ba? Iba ang perspective. Pero yung batang tumatawid, hindi po niya napapansin na may dumaragasa na sasakyan na po pwede siya mabunggo. Bakit? Kasi ang perspektibo niya, andito level, ground level. Pero kapag ka perspective mo on a higher level, makikita mo preventive, may malayo pa lang, may gumaragas ang motor, pwede siyang mabunggo. Tama mo ba? Di understand ko yung ibig sabihin ng perspective. Yun din po ang pinapakita po ng Panginoon dito. Tatlong bagay po na gusto kong bahagi sa akin. Introduction lamang po ito. Okay? Tatlong bagay na gusto ng Panginoon i-elevate natin, ang maintindihan natin. Una, elevate or elevated perspective. Gusto ng Panginoon, elevated yung perspektibo po natin sa buhay po natin. Ano po sabi ng Isaiah, chapter 55? At ibabalik ko po muna ng konti. Hindi lang po Isaiah 55 verse 9. Ibabalik ko po sa verse 8. Ano pong sabi dyan? Ang sabi niya, for my thoughts are not your thoughts, neither your ways, my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ano po ang malinaw na paliwanag po dito? Dahil sinabi po, sabi ko po kanina itong verse ito ay reminder ng Panginoon, hindi po ba? Ano po yung pinapakita po ng Panginoon dito? God wants us to see the way He sees things. Bakit? God does not see as we see it. Okay? Hindi po niya tinitingnan ang sitwasyon, ang buhay po natin, the way na tinitingnan po natin ito. Lagi po ang perspective ng Panginoon is higher than our perspective. So we focus on now. Kaya tayo ang pinofocus natin kung ano gagawin natin ngayon. We focus on today. We focus on now. But God focuses on eternity. Hindi po ba? Ang titingnan natin, ano gagawin ko ngayon? Hindi, Pastor, iniisip ko yung future ko. Okay, granted. Iniisip mo yung future mo, kaya nagtatrabaho ka. Iniisip mo na kaya ka nag-i-invest because of your future. You want that. But God is always higher than our thoughts. Iniisip natin hanggang future natin. Pero ang Panginoon, hindi lang niya alam ang future natin. Alam niya pati ang eternity natin. Yung po yung pinakamaganda po dito We see loss. Kapag may nawala sa atin, ang nakikita po natin kawalan. Hindi ba? We see loss. But in times of loss, okay, ang nakikita ng Panginoon is we are not losing. The Lord is sharing lesson. Di ba? May tinuturo ang Panginoon. Sa buhay po natin, kahapon po pagkausap ni Pastor BJ, sometimes we see delays. Di ba? Iniisip natin yung mga delay ng buhay natin. Sino mo ito may heart's desire kayo more than 5 years ago hanggang ngayon hindi pa rin po natin nakukuha? Meron po ba? Taas ka po kami para mapag-isip tayo ng konti. O last year, hindi nyo nakuha yung heart's desire nyo. Di ba? Ang isipin mo, grabe, delayed yung sinasabi ng Panginoon. Delayed yung kasagutan ng Panginoon doon sa ating panalangin o sa ating heart's desire. We see so many delays in our life. But listen to this carefully.
If we see delay, God didn't see it as a delay. God sees it as a development. Tama? Noong kasi Pastor BJ, gagamitin ko sa illustration. Papasukin natin ulit. Sabi ko, kahapon ba kayo ni Pastor BJ sa Parisan dyan? Favorite na hangout namin ni Pastor BJ yan. Masamang influensya si Pastor BJ. Pastor, mag-Paris tayo. Yan. Sabi ni Pastor BJ, usap kami. Pastor BJ, sabi ko, ano ba kung yung pinakamatagal na dinideserve mo na hanggang ngayon wala pa sa'yo? Ano po? Ano po? Ayun ang sabi niya, ha? Ayun talaga, ginodjok niya si Pastor BJ. Asaw sa Pastor BJ na wala ka agad eh. Ay, so, ano pinakamatagal na dinideserve mo na hindi mo pa nakakamtan? Kayo yung isa, Pastor BJ, ano yun? Yun, di ba? Pastor BJ, sila na sumasagot para sa'yo. Sa'yo, Pastor BJ, you look at this as a delay. Di ba? Tagal naman, Lord. Pero sa'yo, delay. Kasi ang pananaw mo, perspektibo natin dito eh. Pero sa Panginoon, listen to this carefully, it is a development. Ibig sabihin, hinahanda ka ng Panginoon, piniprepare ka ng Panginoon, para kapag yung minimithi mong girlfriend dumating sa'yo, prepared ka na. Fully developed ka na. Pati yung magiging future girlfriend mo, di ba? Para ma-develop din sa'yo. Di ba? Ano po yan eh? Hindi po ibig sabihin sa atin delay, pero ibig sabihin, di-develop ka. Magbigay example na gusto nyo makamtan. Sino dito gusto magkaroon ng kotse? Gusto ng kotse? Hindi ko may bibigyan, sinatanong ko lang po. Pero gusto ng kotse, di ba? Ang tagal na nililisa, ilan taon na nililisa magkakotse? 2 years na, di ba? 2 years na. Nalulungkot ka ba pagka hindi mo pa nakakamtan? Siyempre, medyo may frustration ka, di ba? Habang tumatagal, nagkakaroon ka ng frustration. Tagal na nang dumating. Akala ko ba, delight thyself in the Lord and He will give to the desires of our heart. Ang tagal naman dumating. At habang tumatagal, in our own perspective, nalulungkot ka kasi delayed. Hindi mo ba? Pero ang totoo, sa Panginoon, hindi po delayed. Dinidevelop ka lang ng Panginoon para maging prepared ka. Di ba? Ganun po sa Panginoon eh. Kapag nawalan ka, di ba? Sino mga nawalan na dito? Nawalan ng telepono, nawalan ng pera, nawalan ng mahal sa buhay. Nakikita natin yun as kawalan. Pero sa Panginoon, hindi niya tinitingnan yung kawalan. Tinitingnan niya yung lesson. May itinuturo ang Panginoon sa atin para mas tumibay ang pananampalataya natin sa Panginoon. Bakit? When our thinking stays on earthly things, according to Colossians, ang nangyayari, we question God. Tama? Let's look at loss. Namatayan ka. Anong common? Kapag ka niliting mo on a perspective ng earthly level, bakit nawala siya? Mahal ko pa man din siya. Bakit pinahintulutan ng Panginoon nangyari ko? We question God. But if we look it on godly perspective, we don't question God. We see it as a blessing. Kunyari, sino po dito nawala na ng mahal sa buhay? Nawala na kayo ng mahal sa buhay? Hindi ko po babanggain na mag-mourn kayo. Talagang malulungkot tayo eh. Sino ba naman yung mahal mo sa buhay na wala? Tapos mag-graduates ka, di ba? Tuwan-tuwa ka pa, nawala na siya. Wala mong gano'n, malulungkot ka. Pero sa isang mananampalataya na tinitingnan on the level or the ground level lang natin, sabihin natin yung kalungkutan mag-retain dyan. Pero sa isang mananampalataya, maiintindihan natin in godly perspective, there's no pain sa Panginoon. Even death has no sting in the sight of God. Diba? Nag-iiba yung perspective. Ano nangyayari? Kapag tinitingnan natin yan, sa perspektibo ng tao, discouraged. Pag tingnan po natin yan sa perspektibo ng Panginoon, makikita mo may comfort. Diba? Kaya po pagka tayo titingnan natin yung early thinking po natin, panlupa ang pag-iisip po natin, ang nangyayari, we question the Lord. Pero kapag nakita po natin ang plano ng Panginoon, natututo tayo maging pasensyoso at maghintay sa kalooban ng Panginoon. When our thinking is elevated, ang nangyayari, we trust Him. Natututo po tayo magtiwala sa Panginoon, even without full answer. Kahit walang malinaw na
na sagot ang Panginoon, natututo po tayong magtiwala sa Panginoon. Balik po ako sa illustration ko kanina. Kung yung tourist na umakyat ng bundok, natakot siya doon sa ulap o kaulapan, na bumabara doon sa kanyang dadaanan, at hindi siya nagpatuloy, katulad ng advice ng tourist guide, hindi niya makikita yung ganda nung nasa tuktok na siya. Bakit po? Yung mga taong umatras, nakita lang nila yung danger, nakita lang nila yung takot, nakita nila yung fear, but never did they experience the beauty of the spot na meron doon sa tuktok. Bakit? Tumalikod eh. Natakot eh. Marami po mga pananampalataya, ganun din po tayo. We miss the blessing of the Lord. We miss kung ano yung magandang inihanda ng Panginoon sa atin sa tuktok ng buhay po natin. Kasi pagdating sa problema, nung napuno ng kaulapan, nung napuno ng mga bagay, sitwasyon na hindi natin naiintindihan, tumatalikod na agad tayo sa Panginoon. There's a difference sa tumatalikod at tumatalima sa Panginoon. Yung tumatalikod sa Panginoon dahil sa takot, sa discouragement, o kung saan naman, nami-miss sila yung magandang i-prepare ng Panginoon para sa kanila. Pero yung tumatalima, kumakapit, nagpapatuloy sa Panginoon, ang nangyayari mo sa kanila, sila yung nakaka-experience ng inihandang pagpapala ng Panginoon. Kaya ang hamon ng message series na ito, for us to elevate our perspective, makikita po natin yung plano po ng Panginoon sa buhay po natin. Kasi kapag katingnan po natin ang bawat sitwasyon ng buhay po natin sa pamamaraan ng nakikita ng Panginoon, hindi po tayo madi-discourage. O kung tatamaan ka man ng discouragement, ikaw ay magkakaroon ng lakas na loob na magpatuloy sa Panginoon. Kaya po kung titingnan po natin to, let us stop interpreting our situation by feelings and circumstances. Huwag po natin i-interpret sa maraan ng nararamdaman natin. Talaga, Pastor, ano po masabi ng Bible? The heart is, ano po? Pakilakasan po. Deceitful. Ang puso ay mapaling lang. So kung iaasa po natin ang mga relasyon ng buhay po natin based on feelings, madideceive po tayo. Kapag iaasa po natin yung decision natin based on circumstances, madideceive po tayo. Kaya nga po tinuturuan tayo ng Panginoon to see things from the perspective of God, seeing life from God's view. Tingnan po natin sa pananaw ng Panginoon sa buhay po natin. I would remember, ito, nagkukwento ko sa media kahapon, habang pupunta po kami dito. I would remember na ako po ay nasa Bible school pa. Maniwala po kayo, hindi po ako perfectong pastor, hindi po ako perfectong estudyante. Ang dami ko po naging kaso. Lahat po ng kaso at parusa sa Bible school ay nakamtan ko. Campus, 2 weeks. Campus, 1 month. Door to door po yun ha. Hindi ka po pwedeng lumabas ng gate. Alright? Na-sell out ako, na-year out ako. Sabi ko, pwede kong tanongin sa sarili ko, tinawag ba talaga ako ng Panginoon? Ulit kang matigas ng talaga ulo ko. I would remember my mentor, sabi po ng mentor ko, dahil sa liga nga dito. Sabi, bukas sa table na to, umubukas sa upuan na niya. Sabi niya sa akin, balita ko, year out ka. Oo nga po, pastor eh. Sabi, may tuturo ko sa sikreto. Para hindi ka magkamali, ilagay mo yung utak mo o yung pag-iisip mo sa pag-iisip ng boss ko. At first, di ko maintindihan eh. Ito, paano po, pastor? Para hindi ka magkamali, ilagay mo yung pag-iisip mo doon sa nag-uutos sa iyo o sa amo mo. Example, lagi ko trouble sa kanya bilang pastor eh. Sa gawain eh. Ang ginawa ko, inintindi ko, pinag-aralan ko yung pastor ko. Saan ba siya natutuwa? Saan ba siya galit? Saan ba siya nati-trigger? Nung naintindihan ko kung saan siya natutuwa, saan siya nati-trigger na nagagalit siya, in-apply ko. Sa natutuwa siya, ginawa ko, yun ang ginagawa ko. Sa mga hindi siya natutuwa, yun ang hindi ko ginagawa. Anong nangyari? Hindi ako natutuwa. Hindi po ba? Ganun din po tayo eh. Kaya po tayo namimiss natin yung pagpapala ng Panginoon because we don't put our mind on the mind of God. Saan po ba natutuwa si Lord? Saan po ba naiinis si Lord?
Ang problema po sa atin, na hindi po natin alam kung ano yung natutuwa si Lord, sa hindi natutuwa si Lord, most of the time, ginagawa natin yung mga bagay na hindi natutuwa si Lord. Kaya ano nangyari? Namimiss natin yung blessing. Ngayon, this is an open secret. Isa lang naman ang galit na galit si Lord eh. Alam niyo po kung ano yun? Tatlong letra lang po yun. Ano po yun? Sin. Doon lang naman po galit si Lord eh. Kaya po tayo, marami tayong na-experience sa buhay po natin because we dwell on sin. Nabubuhay tayo sa kasalanan. Kaya anong nangyayari? Trouble tayo palagi. Mabuhay ka. Doon sa perspektibo na tinuturo ng Panginoon. Yung perspektibo at prinsipyo tinuturo ng Panginoon, ay katutuwa niya. Dahil ang Panginoon, ano sabi niya? Ang gusto niya yung obedient na tao. Kaya nga po pinag-aralan natin sa message series po natin last month, tinapos po natin yun sa faithfulness before, fruitfulness. Ang gusto po ng pinatutuwa po ng Panginoon kapag nakikita niyo yung anak niyo matapat. At dahil nakikita niyo yung anak niyo matapat, ang ginagawa niya, pinagpapala niya ng bunga. Tama ba? Ginagawa niyang mayabong ang buhay. Binibigyan niya ng iba't ibang uri ng pagpapala hanggang bar blessing. Pero kapag ang isang tao makasalanan, anong ginagawa? Basahin po natin ang Romans, di ba? Makikita po natin, for the wages of sin is death. But the gift of God, ano pong bigyan ng Panginoon? Is eternal life. Pumunta po tayo sa Book of Revelation. Saan dinadala ng Panginoon ang makasalanan? Ang mga warmongers, di ba? Ang mga tao mga gumagawa ng kasalanan, nakabukto tayo sa mundong ito. Saan niya dinadala? Hindi mo ba sa panghabang buhay din nakaparusahan? Perspective of God. Look at the perspective on how God sees things. Gawin po natin ganun. Ang gusto po matutunan ng Panginoon natin sa prinsipyong ito is for us to replace worry with worship. And panic with prayer. Ano ba sabi ng 2 Thessalonians 5, verse 17 to 18? Pray without ceasing. Asabi po ng Bible, in every circumstance. Ano ba sabi ng Bible? Give thanks unto the Lord. Palitan po natin yung worry po natin ng worship. Sino po may mga wino-worry dito? Taas nga po kamay. Sino nga po? Ako lang may wino-worry dito? Wala kayong wino-worry? Isa na sabihin ko, pag wala kayong wino-worry, sana all. Lahat tayo may wino-worry, di ko ba? We worry for tomorrow. Anong kakainin ko bukas? Mamaya alam, wino-worry na ng iba eh. Ano kaya kakainin namin sa lunch? Di ba? Ang dami natin wino-worry. Patapos na naman ang taon. Paano kayo pambayad ng tuition? Hindi pa nga tapos yung taon eh. Wino-worry ka sa susunod school year eh. Paano kayo pang-enroll ng anak ko next school year? We worry of so many things. But elevated perspective and seeing life from God's view, ang gusto po natin, palitan po natin ng worry to worship. Every time we worry, we worship. Try niyo po yun. Try niyo po. Pagka nag-worry tayo, try niyo makinig ng papuri sa Panginoon at pagpuri sa Panginoon. Makikita niyo, mapapawi yun. Nag-worry kayo, palitan niyo ng thanksgiving. Lord, sa kabila ng inaalala ko, salamat. Sa kabila ng inaalala ko, Lord, napakabuti mo. Sa kabila ng inaalala ko, Lord, kayo ang nagpapagaling. Sa kabila ng inaalala ko, Panginoon, kayo po ang nagpo-provide. Sa kabila po ng inaalala ko, naandyan po kayo lagi sa buhay ko. Makikita mo, magbabago yung perspektibo, magbabago po yung nararamdaman po natin. When we panic, di ba? Kapag may mga bagay na nagpapapanik sa atin, ano po ginagawa natin? Palitan niyo po ng prayer. Bakit? Because if we panic too much, ano yung tutulog sa inyo? Sakit sa dibdib lang. Di ba? Pag may inaalala kayo, panic yung puso nyo, kabog lang ng kabog. Ang tanong, sabihin natin ang pinapanik nyo ngayon. May babayaran kayo? May utang tayo? O meron tayo mga bagay na humahabol sa atin? Sabihin natin, nagpapanik po tayo sa mga bagay na yan. Ang tanong, may magagawa ka ba dyan? I would remember, meron po tayong isang pastor. Di ba? Alam ba, di ba sa inyo itong kwento na to? Yung pastor na ito, nanganak yung asawa niya, ang laki ng binabayaran sa ospital, at ang babayaran sa ospital. Tapos magkakausap kayo pastoral staff, sabi ng lead pastor sa kanya,
Pastor, may pambayad ka ba sa ospital? Wala po. O di, wala kayo worry. Bakit? Dahil wala kang ibabayad, hindi ikaw dapat nag-worry. Yung ospital dapat ang nag-worry. Tama po ba? Ang tanong, nagpapanik ka ba? Medyo po, Pastor. Huwag ka mag-alala. Maraming pastoral staff na nananalangin sa iyo. Maraming miyembro kasama mong nananalangin. Ang tanong, nakulong po ba yung pastor dahil walang pambayad sa ospital? Hindi po. Nakalabas yung asawa sa ospital. Nagbabayad ba sila ng kanilang Diyos sa ospital? Pero mukha bang naghihirap sila? Hindi po. May sasakyan, nabubuhay yung anak, di ba? Tapos ngayon, lumalaki na yung anak. When we worry, replace it with worship. When we actually panic, replace it with prayer. Masarap po ng gano'n. Kaya po marami mga mananampalataya may sakit. Sakit sa puso, di ba? Sakit sa kolesterol. At ang pinakamasakit na sakit, alam mo ano? Sakit sa spirituality. Because when trouble comes, we worry too much. Ano po paalala ng Panginoon? Do not worry for tomorrow, let tomorrow worry for itself. Malino lang po salita po ng Diyos po doon, di ba? Anong perspective? Depende po kung anong perspektibo. If our perspective on the earthly level, we just worry. But if our perspective would be on the perspective view of God, ang gagawin mo, imbis na mag-worry ka, you will worship the Lord. Bakit? Because you will worship the one who actually provides blessing. Yun yung paulit-ulit na sinasabi. Do not just focus on the blessing. Focus on the blesser. Hindi ba Panginoon na nagpo-provide eh? Ano ang pinakamatinding bagay, sitwasyon na nagbibigay sa iyo ng worry ng buhay mo? Walang malaking problema na meron ka ngayon o walang kahit anong malaking pangangailangan na meron ka ngayon na hindi kayang solusyonan ng Panginoon. So why worry? You worship, Lord, salamat! Kahit may karamdaman ako, kasi alam ko, I can worship you kasi ikaw ang Diyos na naglalang sa akin at ikaw ang Diyos na may kakayanan pagalingin ako. Kahit may pangailangan tayo, alam ko, Panginoon, lahat ng mundo, lahat ng bagay sa mundo itong ginagalawan ko, ikaw ang may-ari. So kung ano pangailangan ko, kaya mong i-provide, Panginoon. Just worship the Lord. In times we panic, trouble tayo, nag-aalala tayo sobra, manalangin ka. Bakit? Pakipag-usap ka sa Panginoon. Kahit anong discouragement yan, sabihin mo sa elevated perspective. Bakit? Elevated living begins with renewed thinking. Para po magbago yung ating perspektibo, kailangan ma-renew yan by the renewing of our minds, sabi ng Romans. Elevated perspective. Doon pa lang okay na tayo, no? Tapusin na natin to. Ang sarap palang makita yung sa perspektibo ng Panginoon. Bakit? Alam niyo po, isa sa pinakamagandang sitwasyon na pwedeng makita ng isang mananampalataya. Sa mga mananampalataya may pinagdadaan ng problema. Sa mga mananampalataya nagpapanik. Sa mga kapatid natin na nag-worry ng sobra. Yung alam mong kapag nandun ka sa dark moments of your life, katabi mong Panginoon, nag-uwentuhan lang kayo, Lord. Wala akong pwedeng ibang sumbungan eh, kundi kayo lang. Wala po akong pwedeng ibang lapitan, kundi kayo lang. Lord, I feel so lost. Dumadaan po ako sa malaking kawalan ng buhay ko. Lord, bakit mo po din pinadaan ito? Anong gusto mo kong ituro sa akin? What would be the life lesson you want me to learn from you? In times na hindi lang yung loss ng buhay natin, in times na meron po tayo mga delay, na inaantay mo ng sobrang tagal, na akala mo wala ng pag-asa. Hindi pala delay yun, Lord. Katabi kayo ng Panginoon, Lord. Mukhang matagal na po ito, hindi niyo pa binibigay. Alam ko po, may proseso kayong ginagawa. Pinoproseso niyo po ako. Dinidevelop niyo po ako para maging handa po ako doon sa pinapanalahin kong pagpapala galing sa iyo. Nag-iiba yung perspektibo. Elevated perspective. Let us see or let us look our life situation, life's problem, at kahit ano man yan, from God's point of view. Papabuhin po ng Panginoon lahat yan. Makikita po natin kung ano yung comfort,
makikita po natin kung ano yung encouragement kapag nakita natin kung bakit inaalaw ng Panginoon yan ang nangyari sa buhay natin. Talagang, Pastor, kahit yung bigatin ng buhay ko, nawala naman ng trabaho ngayon, kahit yan. Break ako ng girlfriend ko, kahit yan. Bumagsak ako sa eskwelahan, kapabayaan mo yan. Di ba? Kahit anong sitwasyon ng buhay mo. Pastor, kahit yung karamdaman ko, hindi alam ng doktor ko, anong magiging lunas dyan, kahit yan. Sabi ng verse sabi na sa atin kanina, the thoughts of the Lord is always higher than our thoughts. And the ways of the Lord will always be higher than our thoughts. Never po iyon marireverse. Na mas lalamang pa tayo sa kung anong kaalaman ng Panginoon. Elevated perspective. Pangalawa po, elevated priorities. Seeing what truly matters. Ano pong sabi ng Matthew 6:33? Kahit hindi natin ilagay ito dito verse dito, alam na natin ito, di ba? Sabay-sabay nga muna sabihin niya, ano sabi niya? Matthew 6:33, but, ano po? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all this shall be added unto you. Gawin po natin personal. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto me. Elevated priorities. Seeing what truly matters. Kung sino po o ano po yung pinapriority natin, yun po ang mahalaga sa atin. Tanong ko po, ano po mas mahalaga sa inyo? If I will be asking you right now, kung magkakaroon po ng conflict between the church and your work, ano unahin mo? Kung magkakaroon po ng conflict between you and your studies, ano unahin mo? Kung magkakaroon ng conflict between you and your family, ano unahin mo? Kung magkakaroon ng conflict between you and your situation, ano uunahin mo? Kung magkakaroon ng conflict between you and your riches, ano uunahin mo? Kung magkakaroon ng conflict between you and your friends, ano uunahin mo? Kung magkakaroon ng conflict between you and your business, ano uunahin mo? Kung sino ang inuuna mo, kung sino ang pinapriority mo, yun ang dinodiyos po natin. Elevated priorities. Looking at what truly matters in our life. Ano pong kahalagahan po nito? Sinasabi po ni Jesus po dito, hindi po yung ilagay mo siyang number 1. Okay? Sabi po ng Pastor, seek ye first eh. If you will look at the original language na inilagay po yung first dito, hindi po sinasabi doon ang interpretasyon na ilagay mo siyang number 1. Ang sinasabi po dito, ang interpretasyon po nito, He is above, He is supposed to be above everything. Every situation, every circumstances in our life. In other words, yung sinabi yung seek first the kingdom of God, let us put God in the highest priority of our life. Siya po yung bagay o siya po yung tao na hindi po natin isinasangtabi at dapat inuuna po natin. Jesus didn't say, seek God eventually. Balang araw, salisikin mo ang Panginoon. Ang gusto ng Panginoon for us to seek Him now. Diba? Seek Him first. Put God as a priority of our life. Bakit? Many believers wants God's provision. Gusto mo natin yan. Hindi nga many believers eh. All followers of Jesus Christ wants the provision of the Lord. Sino bang ayaw? Sino mo ba ayaw ng pagpapala ng Panginoon? Sino mo ba ayaw ng provision ng Panginoon? Everybody wants a provision from the Lord. But the problem is that we neglect His position in our life. We want His provision, but the position of the Lord in our life, He is the last. Hindi mo po pwedeng ganun. Hindi mo po pwede na kung sino yung nasa huli ng pila, siya ang maunang bigyan. Noong po panahon ng pandemya, hindi po ba maraming ayuda? Hindi po pwedeng nasa huli ng pila ang unang pinagkakalooban. Ang lagi mong pinagkakauluban ay yung laging nasa unahan ng pila. Sa Panginoon din po ganoon. Hindi po maaari
na mauna kang pagpalain kung hindi ka faithful sa Panginoon. Ang unang pinagpapala ng Panginoon ay yung faithful sa Kanya at inuuna siya. Remember the lesson? Faithfulness before fruitfulness. Never did it happen, fruitfulness before you become faithful to the Lord. Pinagpala ka ni Lord, kaya ka nagiging faithful. Bakit po? Sa ating mga nilalang, pag pinagpala ka ni Lord, makakalimot kayo sa Lord eh. Bakit? Pinagpala ka ng trabaho. Nagkakonflict ang trabaho mo at saka Panginoon. Uunahin mo trabaho mo eh. Pinagpala ka negosyo. Uunahin mo negosyo mo eh. Alam ng Panginoon po yun. Hindi po natin po pwedeng laruin ng Panginoon. Alam niya na mauuna mo ang mga bagay na nagpapala sa iyo. Kaya inuuna ng Panginoon na matutunan natin na maging matapat muna tayo sa Panginoon bago tayo magpalain ng Panginoon. Kaya po, prinsipyo ng Panginoon, if you have been faithful with little things, He will entrust you of greater things. So, ibig sabihin, kung little things pa lang ang pinagkakatiwala at pinapasteward sa atin ng Panginoon, hanggang dyan pa lang yung faithfulness mo. You want greater things? Maging faithful ka sa Panginoon and He will entrust you of greater things. Hindi na po ko nagsabi po nun. Bible verse po nagsabi nun. Panginoon po nagsabi po nun eh. Elevated priorities. If we want the provision of the Lord, the position of the Lord in our life, sa dapat ang priority, hindi lang first. He is the main priority. Bakit po? When priorities are misplaced, listen to this carefully. Kapag ka po ang prioridad natin ay wala sa tamang lugar, tingnan niyo po ito. Ito po ang nangyayari. Stress increases. Mas lalo ka na-stress. Kapag ka po ang priority natin ay hindi na sa Panginoon, yung pananampalataya natin ay dumikin. Kapag ka po ang priority natin misplaced at wala sa Panginoon, purpose becomes blurry. Hindi maintindihan ang purpose mo. Pero baliktarin po natin. But if we put God first, ano pong nangyayari? Peace follows. Di ba? Kapag ka po inuuna po natin ng Panginoon, direction becomes clear. Kapag ka po inuuna natin ng Panginoon, needs are met in His perfect time. So saan ka mamimili? Doon ka ba sa nai-stress ka? Yung pananampalataya mo nangihina? O yung purpose mo malabo at hindi makita ang purpose mo? O doon ka sa payapa ka, may direksyon ng buhay mo, nakikita mo clear, at doon ka sa ipangailangan mo, pinupuna ng Panginoon. Balikan niyo yung Matthew 6:33, paatras, di ba? Anong sabi ng Bible verse doon? Nag-worry kayo sa pagkain nyo, susuotin nyo kung ano man. Di ba? Ano sabi ng Bible? Seek first the kingdom of God. Hindi mo kailangan problemahin yun eh. Ang Diyos sa sinasamba natin, praise the Lord, He is the owner ng lupang tinatapakan natin. Yung buhay at yung mundong tinatapakan natin, ginagalawan po natin, siya po ang may dalang niyan. Yung mga Israelite nga hindi kailangan magtrabaho, pinadala ng mana Tayo pa kaya, mga anak ng Diyos? Ang problema, bakit hindi natin nakasatisfy o hindi natin na-experience yung blessing ni Lord? Kasi, let us start evaluating ourselves. Baka kailangan po natin baguhin ang prioridad ng buhay natin. Bakit? Lahat ng mga bagay sa lupang ito, temporal. Pero yung mga bagay na patungkol sa Panginoon, yan ay eternal. Ang problema, we put our trust on things that is temporal rather than trusting who gives and provides something that is more eternal. Ano po sabi ng Bible? What doth it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Walang kwenta kung maging bilyonaryo ka, trilyonaryo ka, magkaroon ka ng Rolls Royce, payong ng Rolls Royce, at kahit ano pang magandang bagay sa mundong ito kung wala ang Panginoon sa buhay mo. Kahit lahat ng magandang kasuotan, lahat ng bag, di ba? Louis Vuitton, Hermes, kahit ano pang magkaroon ka ng mga bagay na mararangya, pag wala ang Panginoon sa buhay po natin, walang kwenta ang buhay natin. Kahit buo ang pamilya mo, kapag ka wala ang Panginoon sa pamilya mo, walang kwenta ang pamilya natin. Peace follows. Direction becomes clear. Needs are met in God's perfect time kapag ka inuunan natin Panginoon. So what are we going to do to elevate our priorities? Examine what gets your best time, energy, and attention.
Magandang evaluation po dito eh. Ano ba yung bagay na nakakapag-distract sa akin palayo sa Panginoon? Di ba? Karelasyon ba yan? Kaibigan ba yan? Trabaho ba yan? O kung ano man yan. Kasi nga natin, realign our schedule, realign our finances, realign our commitment to God. Siya naman po nagbigay ng lahat ng yan. Sino ba nagbigay ng oras at time? Di ba Panginoon? Sino mo ba nagbigay ng riches? Hindi ba si Lord? Sino mo ba nagbigay ng buhay for our commitments? Hindi ba si Lord? I-realign po natin sa Panginoon. Choose eternal impact over temporary comfort. What you prioritize today determines what you will be experiencing tomorrow. Kung ano po yung pinaprioritize natin ngayon, that will determine your future. What you prioritize today will determine who you are. What you prioritize today will determine kung ano ang mangyayari sa future. So, evaluate natin yung priority natin. At pabalik tayo sa what the prophet a man begins the good work to his own. At panghuli po, elevated purpose, living beyond the ordinary. Ano po sabi ng Ephesians chapter 2 verse 10? Ganda po nito, favorite ko po ito. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God before ordained that we should walk in them. Ang ganda po nito, living beyond the ordinary. If we think we are just ordinary people, truly we are ordinary people, but if we are in God's hands, let us be reminded. Okay? Na kapag ka po nasa harapan tayo ng Panginoon at hawak ng Panginoon ang buhay po natin. Okay? Tayo po ay something that is special. And we will be special. Bakit? Because we are in the hands of the great Potter. He is our Potter and we are the clay. At ang pinakamaganda po dito, we are His workmanship. Makita po natin, if you think you're just ordinary person, bakit? He can use someone to become somebody. He can use nothing into something. Diba? Kaya pong baguhin ng Panginoon. I will remember, nagkukwentuhan kami ni Pastor BJ. Pinatin po namin siya sa isang conference. Okay? Ang title ng conference ko sa BJ? Brokenness. Ang ganda po nun eh. Tapos, isa po dun sa maganda pong ginawa doon, tingin po natin we're broken. Iba sa atin, pag tingnan ng buhay niyo, testimony ng buhay niyo, you're broken. Sino po dito nakagawa ng pangit sa buhay niyo? Ayaw niyong balikan. Sige nga po, taas na po kamay. Yung may ginawa kayong bagay na pagkakwento sa inyo ulit, ayaw niyong kwento sa inyo. Kasi nabubwisit kayo, bakit? Nakakapagpaalala ng mga maling ginawa niyo. Di ba maraming mga bagay mga ganun eh. Maraming yung mga bagay, even I myself, na pagka kinukwento yung bagay niyo, kahit na hindi patungkol sa akin eh. Yung katulad ko lang, parang ayoko mapakinggan. Kasi I would be reminded of the things that I've done na hindi maganda. Nalulungkot po ako makita doon. Pero alam niyo po, even in our brokenness, kapag ka po ito ay inilagay sa kamay ng Panginoon, something that is broken can be valuable in the sight and the hands of God. Meron pong isang pottery. Sa Japan po ito. Ang tawag po dito ay kintsugi. Okay? Kintsugi ang tawag po dito. Ito po yung mga nabasag po na mga vase. Okay? Ang ginagawa po dyan ng mga Japanese people, hindi po nila basta-basta tinatapon yun. Ang gagawin po nila dyan, the process is actually kintsugi. Ang gagawin po dyan, kukulin po nila. Kaya nabasag yung vase. Kukulin po nila yan. Ang gagawin po nila, i-rebuild nila yan.
They will do it as a work of art. Iba dyan, ginagawa, yung pandikit, ginagawang ginto. Tapos, babalik ulit. Kunyari, yun ay tasa. Inuman ng kape. I-rebuild nila. I-design nila na maayos. Lalagyan nila ng design. Iba, gagawin dito pa yung pandikit na kulay. Tapos, ang gaganda yun, magagamit mo na uli siyang inupang-inom. In its purpose. But alam niyo po ba, in the Japanese culture, yung kintsugi, kapag ka po yung binili nyo, mas mataas yung presyo kaysa dun sa unang pagkakagawa sa kanya. Paano nangyari yun? Ito sa yun, pakitingnan po ito. Nakita niyo po ito? Who would have thought that this simple bowl, okay, is actually broken before? Pag tingnan niyo, wow, ganda! It's a work of art. No? It's a work of art. At tumataas yung value po niyan. Pagka po na-reveal po yan. Hindi po yung proseso po ang nagpamahal dyan. Alam niyo po kung ano nagpamahal dyan? It is the hand of the master potter na nag-rebuild niyan. Yung po sinasabi po natin, the elevated purpose. Wala pong tao sa lugar na ito. Sabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. Wala pong sino mang perpekto sa mundo itong nabubuhay. Lahat po tayo nagkamali. One way or the other, we are broken into pieces. Iba nga sa atin, tingin sa buhay natin, yung broken pieces sa atin hindi na kayang buuin ng Panginoon at wala na kayang bumuo eh. Pero nung hinawakan ng Panginoon, pinagkatiwala natin sa Panginoon buhay natin, yung buhay na walang kwenta, walang silbi, basag-basag, pag binuo ng Panginoon, nagkakaroon ng kwenta at silbi. At nagiging precious, living beyond the ordinary. Kaya po mga mananampalataya, hindi po tayo dapat nabubuhay ng defeated eh. Marami mga mananampalataya kapag kami nakagawa ka na ng problema, nagbumukpok sa tabi, ikaw naman gumawa ng problema, ikaw gumawa ng kasalanan, pero ang nangyayari, nagbumukpok ka sa tabi at ayaw mo nang mabuhay, di ba? Sinisisi mo ba ang Panginoon sa mga kabuktutang ginawa po natin? Imbis na gawin natin, ibalik kayo sa ng buhay natin, Lord, buuin niyo po ako. Lord, buuin niyo po, nagkamali po ako. Kasi alam ko po, pag hinawakan niyo po yung buhay ko, pinagkatiwala ko po sa inyo yung buhay ko, kaya mong buuin ito at magiging precious ito. The pastor who is standing in front of you right now is an imperfect pastor. If you would look at my past, ang dami po ginawa mga kabuktutan, kamalian na ginawa doon sa pagkakamali ko. Hanggang ngayon may mga nagagawa pa rin po ako magkakamali. Pero ang pinakamaganda, nung natutunan ko po na ipagkatiwala sa Panginoon, ang buhay na ito na walang kwenta dahil sa kasalanan, kaya walang gamitin ng Panginoon ang walang kwentang tao para sa ikatataas at ilalago ng gawain ng Panginoon. If you think you are not valuable because you're broken, kaya buuin ng Panginoon and you have purpose. Kaya sabi ng Bible, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Kaya po gusto ng Panginoon, maging ilaw po tayo. Ano man yung pagkakamali mo, ano man yung nakaraan mo, pag pinagkatiwala natin sa Panginoon ng buhay natin, kayang baguhin ng Panginoon at kayang gawin precious sa Panginoon ang buhay natin. Kung ang pamilya mo ngayon, wasak, ipagkatiwala natin sa Panginoon yung buhay natin, pamilya natin, kayang gawin precious ng Panginoon ang pamilya mo. Yung trabaho mo, kita mo, akala mo, ordinaryong trabaho, kayang baguhin ng Panginoon yan. Even our future. Tandaan po natin, we are not an accident. Pastor, nung pinanganak po ako, hindi pa po kasal ang mga nanay at tatay ko. Aksidente po ako nabuo. Hindi ka pa rin aksidente. The moment na ikaw ay pinanganak at nailalang sa mundong ito, niloob ng Panginoon na sumambulat ka sa mundong ito, hindi ka aksidente. You are God's workmanship. The problem with people, the very main reason why we are discouraged is because we look at ourselves as an ordinary being. I tell you, we are created by God, handcrafted by God, molded by God, and the Lord breathed on our nostrils, kaya po tayo humihinga. Panginoon ang naglalang sa atin, kaya po we are fearfully and wonderfully made. If you think meron tayong mga kapintasan, we are wonderfully made by God. If you think wala tayong kwenta, if you will put yourselves in the hand of God, may kwenta ang buhay mo. Kung tingin mo wala kang talento, ipagkatiwala mo yung maliit na kaya mong talento, ipagkatiwala sa Panginoon. I tell you, kayang gamitin ng Panginoon yan. In my short time of ministry, hindi po matandang pastor,
Ilang taon pa lang po ako sa ministry, ang dami ko pong nakita na hindi na marunong kumanta, pero yung pinagkatiwala sa Panginoon yung boses, hindi pa rin marunong kumanta. Pero nag-i-improve. Ang dami ko pong nakita sa ministry na even young people, di ba, hindi marunong tumipa ng gitara eh. Pero kung tumugtog na yun, grabe, ang gagaling tumugtog eh. Bakit? Natutunay pagkatiwala sa Panginoon yung buhay at talento eh. Ang dami ko po nakita ng mga tao, walang kwenta ang buhay. Pag tingin mo, tambay lang ito dati ha. Di ba? Pero ngayon, mahuhul ka. Nag-aabugas siya. Bakit? Natuto kasi ipagkatiwala sa Panginoon yung buhay eh. Elevated purpose. Designed on purpose by God and designed for a purpose. Ang Panginoon dinisenyo ka with a purpose and for a purpose. Hindi ka create ng Panginoon para maging malaking paperweight. May purpose ang Panginoon sa buhay mo. So kung tingin mo, tambay ka lang, hindi ka tambay lang. Gagamitin ka ng Panginoon. Kung tingin mo, wala kang kayanan, o ako nandito lang buhay mo, hindi kayang baguhin ang Panginoon estado ng buhay mo. Pastor, ganito na lang ba buhay ko? Mahirap na lang ba ako? Hindi! Binigyan ka nga ng Panginoon ng kaalaman for you to gain riches eh. Di ba may Bible verse dyan? Pinag-aralan natin last month yan. Ang problema, hindi natin pinagkakatiwala sa Panginoon ng buhay natin. We are designed for a purpose and with a purpose. Salvation is not finished or is not the finish line of our spiritual life. It is just a starting point. Nung tayo ay tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas ng ating buhay, hindi po katapusan ng buhay po natin yun. Simula pa lang po yun na magandang gagawin ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya kung mananampalataya po tayo, maging excited po tayo kasi may gagawin ng Panginoon sa buhay po natin. Yan ay kung matututo po tayo ipagkatiwala ang kamay at buhay po natin at ang sarili po natin sa hand of the Lord. Because if we entrust our life to our Maker, He will make something greater in you. Hindi ko alam. Baka I'm looking right now at the future doctors of this nation. Maybe I'm looking right now sa mga future lawyers of this nation. Maybe I'm looking right now at the future mayor or president of our nation. I don't know. All I know is that when we entrust our life to the Potter's hand, to God our Maker, He will make something great in our life. And we will understand the greater purpose God created us to be. Bakit po? God never saved you to live small. God never saved us and created us to live na tayo po ay maging silent. God didn't create us to be self-centered being. He saved us to reflect His glory and advance His mission. Ginawa po tayo ng Panginoon, nilalang tayo ng Panginoon for a greater purpose, and that is to reflect the goodness, graciousness, and mercy of the Lord. Kaya po pag nakikita po tayo, ang tanong ko po ay ganito, nakikita po ba sa atin ng Panginoon? Every morning when I rise up from sleep, pupunta po ako sa CR, I would look in the mirror, I would see an imperfect being in the mirror, dahil ito itsura ko, hindi ko pa inaamoy ang hiling ako noon. Doon ko makikita, parang hindi ako anak ni Lord. Kasi ang amoy ko, amoy ng Diablo eh. Di ba? Pero even by imperfection, ang magiging tanong ko, Lord, paano mo ginamit ang taong itong nasa harapan ng salamin na ito? Ang daming mas magaling na po pwede mong gamitin. Pero bakit itong tao na ito ginamit mo? Have you ever thought of that? Have you ever imagined? Ang dami po pwedeng gamitin ng Panginoon para mag-trans. Ang dami po pwedeng gamitin ng Panginoon para tumayo sa likuran ng pulpit nito. Ang dami po pwedeng gamitin ng Panginoon para umawit dito. Pero even in our imperfections, ginamit at ginagamit ka ng Panginoon. Because we are created by the Lord for a purpose. We are to elevate our purpose, living beyond the ordinary. Stop settling for spiritual mediocrity.
Okay na yan, Lord. Ordinaryo lang naman ako eh. Isa lang po akong pangkaraniwang tao. Oo, pangkaraniwang tao ka. Pero dahil ikaw ay create ng Panginoon, kaya niyang gamitin. Doon mo makikita ang biyaya ng Panginoon. Kasi kaya gamitin ng Panginoon isang ordinaryong tao para sa extraordinary work. And that is to expand the mission of the Lord. Serve where God has planted you. Sa kanila ng Panginoon. Have you ever imagined bakit nandito ka sa kanila? Have you ever imagined bakit sa sobrang daming churches, sa sobrang maraming malalaking churches sa paligid na ito, na andito ka sa IBC Manila? Have you ever imagined that? Kung hindi, elevate your purpose and you will understand that you are created by God to serve where God has planted you. Live each day asking, how can God use me today? Or how do you ask yourself daily, how will I earn today? Ano kaya magandang negosyo? Ano kaya gagawin sa trabaho? Sino kaya kakausapin ko ngayon? Sino kaya makatransaction ko ngayon? O pwede mong sabihin, how can God use me today? Share ko po itong kwento na ito. Last week o last 2 weeks ago, on my way home, pupunta ko sa pastoral sa alam mo nabasa niyo to. Sa mga nag-follow po sa akin sa Facebook. I posted this testimony not to brag things and to elevate my own personal life. No. I just want to share this because I want to be an encouragement to others and to glorify the Lord. It was Monday evening. Pauwi po ako ng bahay, galing sa staff meeting. Suddenly, nabangga po ako, nagintid po ako. Nung una, yung lumipit sa akin, aminado siyang mali siya. Bumalik siya, pinagdadrive niya yung government official na undersecretary ng whatever. Pagbalik niya sa akin, galit na siya, ako pa daw bumangga sa kanya. Sabi ko, nakipagbalitaktakan ako. Kasi, even my wife knows, my family knows. Sa akin po, ang mali, ang tama. So we end up, pumunta kami sa police, gumawa ng police report. Tapos ang pinaliwanag ng police, kung sino yung tama, sino nasa right of way, and with my own perspective, and my knowledge of driving, tama po talaga ako, o yun nasa tamang lugar. Hanggang sa yung tao na nakikipag-away sa akin, sabi niya, Pastor, sensya na po, pwede po ba tumawad na lang? Ay kung tumatawad na po, yung nagkasala eh. Sabi ng pulis, dalawa lang pupuntahan nyo. It's either magkasuhan kayo o magkaregluhan kayo. Ay ko, sige po, tapusin na po natin yan. Aregluhin na lang natin yan. Bayaran nyo na lang po yung dapat bayaran. Ito po yung cost. Mamakaaway na lang kasi nga, driver rin lang. Sabi ko, babawasan ko po ng konti. Ito lang po kaya ko i-offer. Sabi niya, sige, alis na kami. Binayaran niya yung lahat ng mga danyos. Binayaran niya kahit yung pampanotaryo. Pauwi na kami, gabi-gabi na. Siguro mga gabi, mag-uumaga na eh. 12:30 na. Nabunggo ako mga 7 o'clock pa lang. So I understand, di pa kami nagdi-dinner. Sabi ko sa matanda, Tay, kain po tayo. Sabi sa akin ng matanda, Pastor, pasensya na po. Wala na po akong pera eh. Ay, hindi po. Akala siguro ng matanda, nagpapalibre pa ako sa kanya. Ay, hindi po. Ako na po sasagot. Kain kami sa isang fast food. Malapit doon sa police station. Pinukwento niya yung buhay niya, pinukwento niya yung pagdaraan niya. And then the Lord reminded me of something. Anak, even in dark times, my name should be glorified. Kaya kung ano gagawin ko? Nakipag-usap ka pero gusto ng Panginoon. Share the gospel. So to make the long story short, I just share the gospel. And praise the Lord. Yung matanda ko ay tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas sa Panginoon. Same thing. Even in dark moments of our life, if we will understand, God, how can you use me today? You will see, that's the elevated purpose.
Pwede ko sabihin ng time na yun, ano ba naman yan? Kasos na naman to. Wala akong papagawa nito. Magreklamo ako eh. And I understand. The elevated purpose ng pagkakataon ng buhay ko yun. I understand. The elevated perspective. Sometimes the Lord allows things to happen, even bad things, to glorify His name. Elevated priorities. Pwede ko naman unahin. Bayad ka muna. Pag nagbayad ka, tsaka kayo nasishare ng gospel. Pwede kong gawin yun, di ba? But I understand the elevated purpose. This might be an ordinary or extraordinary situation. But even in dark times, you can glorify my name. You can to share the gospel to the person. Hindi pangkaraniwan lang. Christians, stop living a mediocre life. Yung pwede na yan, okay na yan, pangkaraniwan lang. Always give the Lord the best. Let me end with this. You can live an elevated life with a grounded mind. Because God calls us higher so we can see clearer. Ulitin ko po You or we cannot live an elevated life with a grounded mindset. Because God calls us higher so we can see clearer. God is calling the church to rise higher. Higher than what? Higher than fear. Higher than compromise. Higher than complacency. In laziness. The question is not, how high can I go? The question is, how willing am I to surrender? This is a call to us followers of Christ to realign our perspective, reorder our priorities, align to the Lord, and recommit to God's purpose. The Lord is inviting the unchurched and the unsaved. We cannot live an elevated life without a transformed heart. Hindi po natin kaya mabuhay ng perspektibo ng Panginoon kapag po hindi natin naalaw ang Panginoon pagbuhay ng puso natin. Jesus came down. Bumaba ang Panginoon para tubusin tayo sa ating pagkakasala. He came down so we could be lifted up. Bumaba ang Panginoon kasi gusto niya tayong iligtas. Bumaba ang Panginoon para makita natin may pagpapala sa Panginoon. And today, kung ikaw ay hindi ka mananampalataya, dinala ka ng Panginoon dito para makilala mo siya. It's time for you to say to the Lord, Lord, I want to be in that higher place, on that higher ground. I want to know you. I want to be with you. I want to receive you as my own personal Savior. So, ano ang gawin niya? Hindi naman po mapalabog ang Panginoon. All you have to do is have faith in Him. Tanggapin mo na kailangan mo sa buhay mo. If you're ready to elevate your life, you need to remember this. It begins by bowing your heart to Christ. Kung gusto po natin yung elevated perspective, elevated priorities, and elevated purpose in life, kailangan magsimula po yan doon po sa pag-worship sa Panginoon. Kailangan magpakumbaba muna tayo. Hindi kayang itaas ang Panginoon ang perspektibo natin, priority and purpose natin kapag lagi mo tinitingnan na mas magaling ka pa kay Lord. And I tell you, yung iniisip mong mas magaling ka pa kay Lord, that will never ever happen. The great reminder from Isaiah, His thoughts is higher than our thoughts, nor His ways higher than our ways. Sana po, itong message series na ito ay maging hamon at maging pagpapala po sa atin. Tumayo po tayo lahat. Panginoon namin dakilang Diyos, salamat po sa hamon, sa paalala, Panginoon, for us to have an elevated life. We pray, Lord God, for you to continuously challenge us, for you to continuously burden us, Panginoon, to elevate our perspective, to see things, situation, in your point of view, to change our priorities, Panginoon, to replace, Panginoon, yung mga bagay na hindi mahalaga to what truly matters. And what supposed to be truly matters to us is you, O Lord. At pinapakapanguli, Panginoon, if you think we're ordinary, salamat, Panginoon. Because you created each and every one of us unique
in our own little way. Iba-iba po kami. We are all diverse people. We are created ordinary beings. But if we will just entrust our lives to you, yung ordinaryong taong tulad namin po, pwede mong gamitin for a greater and higher purpose. Lord God, maging hamon to patuloy sa church na ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen.